Ang Capiz ay isang pangunang klaseng lalawigan na matatagpuan sa kanlurang Kabisayaan. Ang kanyang kabisera ay ang lungsod ng Roxas. Samantala, ang Pontevedra bilang ikatlong klaseng bayan ng Capiz ay may populasyon na 49,725 na may 12,901 na kabahayan, base pa rin sa naturang survey. Dito namin nakilala ang Barangay Service Point Officer o BSPO na si Miss Arlene Bocala, 35 taong gulang ng Barangay Takas. Sa kanyang 8 taong pagseserbisyo bilang BSPO ay nakilala na siya sa iba pang barangay sa Pontevedra, baon ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang sinumpaang tungkulin. Si Arlene ang butihing may bahay ni Boyet at meron silang 4 na anak. Ngunit sa kasamang palad ay binawi ang 2 niyang anak sa hindi inaasahang pangyayari na kung saan sila ay nalunod. Sa ngayon, unti-unti na siyang umaahon sa malungkot na alaala, dulot ng walang hanggang pagmamahal ng kanyang pamilya at mga taong sumusuporta sa kanya. Sa kanyang mga gawain, nakalap namin sa iba't ibang mga tao ang impormasyon patungkol sa kanyang pagiging BSPO. Media services, you always rely on data. And who is the one taking the data? Our beloved BSPO officers. That is why we always acknowledge the services. It is not always compensated, but their heart is always full with love to the service of our Talibanong people. Bilang kapitan, ako mismo, saksi man managanda ako ng BAL since itong 2015, January, sa nag-umpisa, tuno man sa iya, kagawad ako sa to. Nakikita ko man niya serbisyo, kita ni mo ma'am, pag-abot sang bagyo, kalamidad, sila mismo nga mga BSPO, sang BHW, kung kaisa wala na nagani, ginalantaw ang imurang ko. Biskang kapitan ka, kagawad ka, palariyos, kamudara ma'am nagaserbisyo. Amtang nagabinagyo, ara na sila ga-volunteer, nagaubra sa mga report nila, nagasulat kung sino nagabakwit. Oo. Kaya niya pala, kahit na nakagraduate lang siya ng high school, kaya niya yung mga gawain ko. So, siguro may potential, skillful siya, and then may commitment siya, ma'am. It's part of the criteria that if we want to determine the household population, kung sino yung mga wira with unmet need, ilan ba dito, saan nakalagay, yun po yung dapat na included sa spot map. And that is being captured nung spot map na ginawa ni Arlene. So I consulted Auntie Arlene about that problem. Tapos sabi niya, nga need ko daw magbuwa sa comfort zone ko dan nga dapat ko makipag-socialize kasi I am a college student and need ko siya. Amo na. Nga dapat i-continue ko lang makipag-socialize kasi may use ko isa in the future eh. Well, nga makatapos ko sina nga baka. Ethics of Miss Arlene is very professional in terms of accommodating the clients and the patients when it comes to referral to our facility. In such cases, when they conduct heads, adolescent health development, and HYO, if they identify clients that are needed to have a services, especially in the family planning or counseling on the adolescents, they are the one who refers us to the clients and sinasamahan po niya talaga yung mga clients until such time matapos na yung intervention and counseling sa clients na. Marami po talaga kaming trabaho as BSPO. Kung sa 800 lang po, hindi po talaga sapat yun. Kung hindi mo talaga gusto po yung ginagawa mo po, hindi ka hindi ka magtatagal sa trabaho mo yan. Dahil sa liit po ng binibigay na allowance sa iyo. Sa kabila ng mahirap, tuloy pa rin kasi nga gusto ko po at mahal ko po siya. Gusto ko po siya. Hindi titigil si Arlene na matuto habang siya ay isang BSPO. Basta may relasyon sa kanilang karaniwang aktibidad tungkol sa responsableng pagpapamilya at family planning, katropa at healthy young ones. Sa mga hamon ng buhay na kinakaharap hindi lamang ni Arlene, ngunit 10 ng kanyang kapwa volunteers, mayroon siyang mensahe sa mga susunod sa kanilang yapak. Isa lang po ang sasabihin ko sa kanya. Mahalin niya ang trabaho niya po.